Mapagpalang araw sa lahat, lalong-lalo na sa makikinig ng kwentong ito. Pagpalain ka sana ng maraming biyaya mula sa ating Panginoon. Dayo lamang si Raymond sa isang lugar. Sumama siya sa kababatan niyang si Kaloy para makipiesta sa baryo ng mga ito. Maliblib din ang baryong yon at mula sa kalsada ay ilang metro din ang isang masikip na kalye na kanilang tinahak bago sila makapasok sa may mga kabayan. Bukod sa magkababata ay matalik ding magkakaibigan ang dalawa. Ulila na si Raymond sa kanyang ama't ina. Ang tanging nag-aalaga na lamang sa kanya ay ang kanyang lola na kaya pang magtinda ng isda sa palengke. Mangingisda kasi si Raymond sa kanilang lugar. Iyon ang klase ng hanapbuhay na naiwan sa kanya ng mga magulang. Minsanan lang kung nakakasama niya si Kaloy na pumapalaot na ginagawa lamang nitong sideline kapag wala itong pasok sa trabaho. Kaloy, anak, mabuti naman at napadalaw ka. Tagal ka na naming hindi nakikita. Tsaka, miss na miss ka na namin, anak. Sambit ng isang ginang na walang iba kung hindi ang nanay ni Kaloy na si Aling Maymay. Oo nga po na eh. Busy kasi sa trabaho kaya walang oras para makabisita. Pero good news na dahil pinayagan po akong mag-leave kaya gusto ko munang mamalagi dito ng mga ilang araw. Gaya ng paalam ko sa amo ko sa agency na pinapasukan ko bilang gwardya. Paliwanag ni Kaloy sa kanyang ina. Siya nga po pala, Nay. Si Raymond nga po pala. Yung kababata ko na madalas kong kalaro dati. Pero lumipat sila ng kanyang lola sa ibang lugar para makalimot po sa nangyaring insidente. Dagdag pa ng binata sabay pakilala sa kaibigan. Oo. Siya yung batang anak ni Nanding at Iska na natagpo ang patay sa palutang-lutang nilang bangka. Kumusta ka na, iho? Ang laki na ng ipinagbago mo ah. Kahit na may kaitiman ka ang gwapo mo pa rin. Tsaka, parang mas gwapo ka pa nga ata sa anak ko kahit maputi Natatawang saad ng Ale. Mabuti naman po. Naku, nambula pa kayo, tita. Kung sa pagapuhan lang naman, mas lamang nang malayo sa akin si Kaloy ng 10 paligo, no? Kakamot-kamot sa batok na tutol ni Raymond. Si inay talaga. Lagi na lamang akong ikinukumpara. Hindi ko malaman kung proud ka ba sa akin o hindi. Pagmamaktol naman ni Kaloy sa ina. Naku, iho. Nagsasabi lang ako ng totoo. At saka, may kasabihan tayo, di ba nga, na ang pagsasabi ng katotohanan ay nakakagaan sa kalooban. Hindi nyo ba alam yun? Ay naku, ang mga batang ire. Natawa na lamang sila sa sinabi ng ginang dahil ngayon lamang nila narinig ang kasabihang iyon. Nang matapos ang kamustahan at kulitan, ay pumasok na ang dalawa sa loob ng bahay. Saka sila dumiretso sa dating kwarto ni Kaloy. Malinis ang loob niyon at halatang hindi pinapabayaan ni Aling Maymay maski wala ito sa kanila. Gusto niya kasi na kapag nagbabakasyon si Kaloy sa kanilang lugar ay may maayos pa rin siyang matutulugan. Ganyan kamahal ni Aling Maymay si Kaloy. Tila dinadaan na lamang ng Ali ang paglalambing niya at kasabikan sa anak niyang kaisa-isang lalaki sa pang-aasar dito. Nang may saayos ng dalawa ang kanilang gamit, ay muli silang lumabas. Naabutan nila si Aling Maymay na nagwawalis sa tapat ng kanilang bahay. Nay, magpapaalam mo sana kami. Ililibot ko lang po muna si Raymond sa lugar natin para hindi mabagot. Malaki na rin kasi ang ipinagbago ng lugar natin kaya sigurado akong hindi na masyadong pamilyar sa kanya ang ating lugar. Sige, papayagan ko kayo. Pero ipangako nyo na huwag kayong masyadong lalayo at magpapagabi. Kasi maski ikaw, Kaloy, hindi mo na rin alam ang sitwasyon dito sa baryo natin. Ano pong ibig niyong sabihin, tita?
pagtatanong ni Raymond habang nakakunot ang noo. Alam mo iho, may mga napapabalita ang gabi-gabi umano na may umaaligid na mga aswang dito. Sa katunayan nga may mga nabibiktima na sila. Pero noong nagsimulang mag-ingat ang mga tao, ay mga alagang hayop na lamang ang kanilang pinagdidiskitahan. Nagkatinginan ang dalawa sa narinig habang napapalunok ng kanilang laway. Hindi rin nila naiwasan ang panindigan ng mga balahibo sa kanilang mga katawan. Inay naman, pumunta kami rito para makapag-relax, hindi para takutin ninyo. Si Inay talaga Hoy Kaloy, kailan ba ako nagbiro ha? Oo, kilala mo ang ugali ko kaya alam mo rin kung kailan ako nagbibiro o hindi. Basta gaya ng sabi ko, huwag kayong magpapakalayo at magpapagabi. Tumango na lamang ang dalawa at hindi na sumagot pa. Pero bago sila umalis, ay bumalik muna si Raymond sa kanilang kwarto na tila may kinuha. O tol, may nakalimutan ka ba? Tanong ni Kaloy nang makabalik ang kaibigan. Wala tol. Inayos ko lang yung bag ko. Nakakahiya kasi kay tita kapag nakita niyang makalat. Sagot naman ni Raymond. O siya, sige. Tara na para hindi tayo gabihin. Hindi na sumagot pa si Raymond at sumunod na lamang ito sa kaibigan. Dumiretso sila sa tabing dagat. Mga 5:00 na ng hapon ng mga sandaling yon, kaya medyo presko at malakas na ang hangin. Tahimik din ang tubig sa dagat at hindi kalakihan ang mga alon at hindi rin kalakasan ng agos. Kung pagmamasdan ito ng mabuti, ay maiingganyo kang maligo. Naglakad-lakad pa sila sa tabi ng dalampasigan at dahil napasarap silang pagmasdan ang ganda ng tanawin, ay hindi nila namamalayan na nakarating sila sa isang gubat. Hala, may gubat na din pala dito. Ngayon ko lang nakita to Ang laki na nga talaga ng pinagbago ng baryo namin. Grabe. Hindi makapaniwalang saad ni Kaloy. Samantalang si Raymond naman ay tahimik lang na pinapakiramdaman ng paligid. Likas na talaga kay Raymond ang ugaling pagiging tahimik. At si Kaloy lang naman talaga ang natural na maingay sa kanilang dalawa. Ano tol, pasukin ba natin? Usal ni Kaloy sa kaibigan. Ikaw ang bahala. Pero alalahanin mong bilin sa atin ni Tita Maymay. Nakakalayo na tayo Paalala naman ni Raymond. Sus, wag mong isipin yung sinabi ni nanay. Walang aswang no, ano ka ba? Natatawa pang tugon ng binata. O sige, pero ikaw ang bahala kapag napagalitan tayo Hindi na sumagot si Kaloy at ramdam naman ni Raymond ang presensya sa mukha ng kaibigan, ang pagkasabik na makapasok sa gubat. Magdidilim na nang makarating sila sa pinakaloob nito. Nakabibinging katahimikan na maski tunog ng mga insekto ay wala kang maririnig. Kumalma na rin ang ihip ng hangin, kaya napakamalinsangan sa lugar. Nagyaya na si Raymond na bumalik na lamang sila, pero hindi pumayag ang kaibigan, lalo na nang may maaninag siya mga liwanag mula sa hindi kalayuan sa kanilang kinatatayuan. Hindi nagpapigil si Kaloy na puntahan yon, at narating nila ang isang maliit na baryo na tila may kasiyahan. May mga nagsasayaw na mga babae sa gitna ng mga lalaking nakaupo sa mga gilid habang nagiinuman at nagkakasayahan. Pero ang nakaagaw ng kanilang pansin ay ang pinagkukuhaan nila ng kanilang inumin at pulutan. Isang lalaking nakabitin ng patiwarik ang kanilang napasadahan ng tingin na tila wala ng buhay. At sa ibaba nito ay may isang palanggana. Ang umaagos na dugo ng lalaking iyon na naiipon sa palanggana ay siyang kanilang kinukuhang inumin na siyang nagpatindig sa takot ng dalawa. Tara na tol, hindi magandang nangyayari. Bilisan mo. Sambit ni Kaloy kay Raymond, pero mahina ang pagkakasabi.
At dahil sa dilim ng paligid, ay hindi na nila nakikita pa ang mga naaapakan. Nasagin nila mga nakatumbang kawayan, dahilan para mauga ang ibang mga halaman sa paligid at nakagawa ng ingay. Kitang-kita nilang dalawa ang paglingon ng mga tao sa kanilang kinaroroonan. Lalo pa silang nahintakutan nang magpalit ang mga ito ng kanilang itsura bilang mga nakakatakot na nilalang. Mga aswang! Takbo hanggat may lupa, tol! Totoo ang mga aswang! Sinungaling ka! Sabi mo hindi! Palahaw ni Kaloy habang kumakaripas ng takbo. Hindi alintana ang mga nasasaging matatalas na halaman sa paligid. Sinisi mo pa ako! Ikaw ang nagsabi niyan! Reklamo naman ni Raymond habang nakasunod sa kaibigan sa pagkaripas ng takbo. Hindi na nila nagawa pang lumingon sa kanilang likuran kahit ramdam nilang sinusundan sila ng mga aswang. Wala ring kasiguruhan ang kanilang direksyong tinatahak. Basta ang nais lamang nila sa mga sandaling yon ay matakasan ang mga aswang na humahabol sa kanila. Sumilip na rin ang bilog na buwan sa mga oras na yon, kaya medyo nakikita na nila ang mga dinadaanan. Subalit mas nadagdagan naman ang kanilang takot nang maisip nila ang isang bagay na alam nila pareho na kapag kabilugan ng buwan ay mas lalong lumalakas at bumabangis ang mga aswang. Hayun, dagat! Dalian mo, tol! Bago tayo lapain ng mga aswang, mag-night swimming pa tayo! Sigaw ni Kaloy kay Raymond. Agad na naunang nakalundag sa tubig si Raymond nang binilisan niya ang pagtakbo. Samantalang si Kaloy ay aksidente namang natisod sa nakausling ugat ng puno sa lupa. Babangon pa sana siya para ulit tumakbo, pero mabilis na siyang nadagit ang dalawa sa mga aswang na may kakayahang lumipad. Ah! Raymond! Tulong! Sigaw ng binata habang kinakaladkad siya at inilipad siya ng mga ito, saka kinaladkad pabalik sa kanilang tribo. Kaloy! Sigaw naman ni Raymond sa pangalan ng kaibigan, pero tuluyan na itong nawala sa kanyang paningin. Hindi ito maaari. Hindi ko pwedeng pabayaan ang aking kaibigan. At lalong hindi ako pwedeng bumalik kay Tita Maymay nang hindi kasama ang kanyang anak. Dahil baka mapano pa ito. Kailangan kong bumalik sa tribong yun para iligtas siya. Oo, tama. Babalik ako roon at ililigtas ang aking kaibigan. Seryoso pero tila naguguluhang kinakausap ni Raymond ang sarili. Hanggang sa naisipan na niyang umahon sa tubig dagat na kinakabahan pa rin. Walang sinayang na oras si Raymond. Anumang oras kasi ay pwedeng gawing hapunan ng mga aswang ang kanyang kaibigan. Mahalaga ang bawat oras ng mga sandaling yon. Magkagayon man, naging maingat pa rin siya sa mga ikinikilos. Hanggang sa maninag na niyang muli ang mga ilaw sa tribo. Agad niyang inihanda ang sarili, lalo na nang maramdaman niyang may mga aswang sa paligid na nagbabantay sa labas ng tribo. Napakaraming kaluskos, napaiba-iba ang direksyong napapakinggan ng binata, pero hindi iyon naging dahilan para maduwag siya. Maya-maya pa ay may humarang sa kanyang daraanan na isang lalaking aswang. Nasa pagkakatansya niya ay magkaidaran lamang sila. Sinabi ng binatang aswang na nasa mga sandaling yon ay tiyak na ginagawa na ang dasal ng pag-aalay ng kanyang mga kalahi. Huwag kang istorbo sa mga kasama ko, tao. Hindi kita hayaang gawin yon dahil dito pa lamang ay lalapain na kita. Sabi pa ng binatang aswang na kapag tuluyan ng nakataas ang buwan sa ganap na oras ng 12:00 ng gabi ay kakatayin na si Kaloy. Hindi ako makapapayag. Padaanin mo ko, pakiusap. Pero kahit anong pakiusap ni Raymond ay hindi siya pinadaan ng binatang aswang. Sa katunayan nga ay nagbabadya na itong gumawa ng isang pag-atake laban sa kanya dahil dumapa na ito sa lupa na nagpapahiwatig na handa na itong gumapang habang nakangisi. Naalala naman ng binata ang binalikan niyang gamit kanina sa kanyang bag
Kaagad niyang kinapa ang kanyang bulsa at laking pasasalamat niya sa kanyang isipan dahil nandoon pa rin iyon. Isang makapal na tela na tila pouch ng cellphone ang isang bagay na yon na may mga nakalagay na maliliit na tinik ng buntot pagi. Naalala pa niya ang kanyang tiyo na namatay sa pagkakatusok sa nasabing bagay. Ayon pa rito, ay ramdam ng kanyang tiyo ang unti-unting paggapang ng nakabaong tinik ng buntot pagi sa kanyang tagiliran na nakuha niya noong nangingisda sila. Aksidente kasi nitong natalunan sa tubig ang tinik ng buntot pagi na nakasabit sa kanilang lambat at iyon ang nakasaksak sa kanyang tiyo na naging sanhi ng maaga nitong kamatayan makalipas lamang ang buong magdamag. Kumuha ng isang piraso si Raymond sa kanyang lalagyan at inihanda ang sarili para labanan ang binatang aswang. Ang inaasahan niyang gagawin ng aswang ay nangyari na nga. Gumapang ito pasugod sa kanya, pero nang makalapit ito ay buong tapang niyang sinalubong ang aswang. Sa kanya itinarak sa liig nito ang hawak na tinik ng buntot pagi. Dahil sa galing ito sa tubig alat ay hindi maiwasang gumalaw ng binatang aswang dahil sa labis na kirot na dulot ng kanyang sugat. At hindi nagtagal ay bumulagta na ito sa lupa na wala ng buhay. Napangisi naman si Raymond dahil epektibo pala ang kanyang mga inipong tinik ng mga buntot pagi na kanyang nahuhuli sa pangingisda na pumuksa sa mga aswang. Mas tumigas kasi ang mga ito nang ibilad niya ito sa araw na nilalagay niya sa bubungan ng kanilang bahay ng ilang araw. Mas lumakas lalo ang kanyang loob dahil sa nangyari. At nang maalala niya si Kaloy, ay patakbo na siyang pumasok sa maliit na tribo. Abala ang mga aswang na nagpapahid ng langis sa kanilang mga katawan. At si Kaloy naman ay nakagapos isang mahabang lamesa na panay ang pagsigaw at paghingi ng saklolo. Mababanaag sa mukha ng binata ang labis na pangamba para sa kanyang buhay. Hindi naman alam ni Raymond kung paano ililigtas ang kanyang kababata. Makaraan pa ang ilang minuto ay tila umaayon na sa kanya ang mga sandaling yon dahil sa sigaw ng isang aswang na tila naghihinagpis. Naagaw iyon ng pansin ng mga aswang na tuluyan ang nakapagpalit ng anyo bilang mababangis ang mga itsura. At lahat ng mga ito ay pinuntahan ang sumisigaw nilang kasamahan. Mas lalong nabahala si Raymond dahil kung hindi siya nagkakamali sa kanyang hinala ay tiyak na malalagay na rin siya sa bingit ng kamatayan. Pagkaalis ng mga ito ay kaagad na tumakbo si Raymond para kalagan si Kaloy. Nagulat at naiyak at natatakot naman ang binata. Salamat tol at binalikan mo ko. Akala ko'y tuluyan mo na akong iniwan eh. Akalain mong gusto akong gawing sisig mamaya ng mga aswang na yan. Humihikbing sumbong ni Kaloy. Manahimik ka na lang muna. Mas kailangan natin ngayong makatakas. Dahil natitiyak ko na ang sumigaw na aswang kanina ang nakakita sa bangkay ng binatang aswang na napatay ko kanina lamang. Kaya habang may oras pa ay tumayo ka na riyan at umpisahan mo na ang tumakbo. Pagkakalag ni Raymond kay Kaloy ay kaagad na silang umalis. Hindi pa man sila nakalalayo ay nakabalik na sa tribo ang mga aswang. Doon nila nakumpirma na nakatakas ang kanilang bihag na binata. Habulin sila! Huwag hahayaang makatakas! Lalong-lalo na ang pumatay sa aking anak! Singasing na utos ng isang matandang lalaki na siyang namumuno sa mga ito. Wala na silang pakialam maski ano pa ang masagi o maapakan o mabangga nila. Ang importante ay matakasan nila ang mga aswang. Tila namamanhid na rin ang kanilang mga balat ng mga sandaling yon. Dala na rin siguro ng matinding takot dahil hindi sila nakakaramdam ng mga sugat at galos sa katawan. Huwag ka nang lumingon pa! Basta takbo lang, Kaloy! Pagalit na saad ni Raymond sa kaibigan nang tangkain itong lumingon sa kanilang likuran. Para kasing may sumusunod sa atin eh. Tugon naman ng binata. Hingal kabayo silang napasandal sa isang malaking punong kahoy
at tuyong-tuyo na ang kanilang lalamunan. O ito, ingatan mong matusokan yan. Mabisa yan para sa pagpuksa sa mga aswang. Kumuha sa lalagyan si Raymond ng ilang pirasong tinik ng buntot pagi, saka iniabot kay Kaloy. Ano to? Toothpick? Tanong naman ni Kaloy. Ay gagi, tinik yan ng buntot pagi. Yan ang ginamit ko kanina sa pagpatay sa nakasagupa kong aswang. Mabertod yan dahil galing sa maalat na tubig ng dagat. Wala kang ibang gagawin kung hindi ang itarak yan sa kanilang leeg o kaya naman sa dibdib sa may bandang puso. At kapag nagawa mo na yan, ay kusa ng gagalaw sa loob ng kanilang katawan ang tinik na yan ayon sa kanilang ikikilos. Salaysay ng binata. Hindi na lamang nagtanong muli si Kaloy. Inihanda na lamang niya ang kanyang sarili dahil naramdaman na naman nila ang mga aswang sa paligid. Mangilan-ngilan na lamang ang mga ito at tila ang iba ay nagpaiwan na lamang sa kanilang tribo. Lumabas ang isang matandang lalaking aswang mula sa dilim at dahil sa liwanag ng buwan ay kitang-kita ng dalawang binata ang nakakatakot nitong wangis. Hoy! Ikaw! Ikaw ba ang pumatay sa aking anak? Galit nitong turo kay Raymond. Pasensya na pero kailangan ko yung gawin para iligtas ang aking buhay. Gusto niya akong lapain kaya napilitan akong paslangin siya. Matapang namang tugon ng binata. Wala akong pakialam sa rason mo. Pinatay mo ang anak ko kaya dapat ka ring mamatay kasama ng iyong kaibigan. Pagkasabi niyo ng matandang aswang ay sumugod na ang nagsilitawan niyang mga tauhan. Humanda ka, Kaloy. Nasa seryoso na tayong sitwasyon. Wala nang ibang paraan pa kung hindi ang lumaban. Pagpapatatag naman ni Raymond sa kababata. Nakahanda na ako, pre. Mas mabuti nang lumaban kaysa panitakbo na lang. Nakakapagod eh. Sagot naman ng binata. Kahit papaano ay nakasasabay naman ang dalawa sa laban. Maliliit lamang kasi ang kanilang mga sandata kaya hindi napapansin ng mga aswang na may itinatarak pala sa kanilang isang bagay na may lason sa kanila. Na ilang minuto lamang ang dadaan ay tiyak na kamatayan na ang kanilang hahantungan. Isa-isa namang tumimbuang sa lupa ang mga ito na ang kapalit ay samot-saring kalmot at sugat naman ang natamo ng magkababata. Sa mga sandaling yon ay tanging ang leader ng mga aswang na lamang ang natitira. Galit na galit itong nilapitan sina Kaloy at Raymond na nakahandusay na rin sa lupa. Pero bago pa ito makalapit sa dalawa ay isang rumaragasang palaso na ang bumaon sa kanyang dibdib. May apoy iyon sa gitna at sa likod ng tulis nito ay may nakataling dinamita. Napatingin muna siya sa pinanggagalingang direksyon ng palaso at doon niya nakita ang buong mamamayan ng baryo na may tigi-isang hawak na sulo bago siya sumabog at nagkapira-pirso. Raymond! Kaloy! Anak! Sigaw ni Aling Maymay nang makita ang dalawang binatang duguan na nangihina na rin. Inutusan naman ng kapitan na suyurin ang buong kagubatan. Kailangang makita nilang kuta ng mga aswang para malipol nila ang mga ito at masunog. Nang mag-alala si Aling Maymay sa anak niyang si Kaloy at kay Raymond, ay napilitan na siyang lumapit kay kapitan para humingi ng tulong. Dahil sa sunod-sunod na patayang nagaganap, ay hindi na nag-atubiling tinulungan ng kapitan ang Ali. Dahil sa hindi kalayuan naman ang lugar kung saan nakipaglaban ang dalawang binata, kung kaya narinig ng mga ito ang malalakas na singasing ng mga aswang, kaya mabilis nilang natuntun ang kanilang kinaroroonan at nailigtas sa tiyak na kapahamakan ang dalawang binata. Binuhat sila ng mga kalalakihan, saka inalalayang maglakad. Dumiretso sila sa isang matandang albularyo para magamot ang kanilang mga sugat. Mabilis namang natagpuan ng mga residente ang tribo ng mga aswang. Tinugis nilang lahat ang mga ito at ang mga kabahayan ay pinagsusunog. Nang mapuksa nila ang lahat ng mga aswang,
ay inipon din nila ang mga bangkay ng mga ito, saka binuhusan ng gasolina at sinindihan. Kinabukasan ay nagtawag ng pulong ang kapitan sa kanilang barangay. Lahat naman ay dumalo kasama na roon sina Kaloy at Raymond, na mabilis na nakarecover dahil sa mabibisang halamang gamot ng albularyong gumamot sa kanila. Pinarangalan silang dalawa bilang mga bayani dahil kung hindi dahil sa kanilang katapangan ay hindi nila matutunto ng kuta ng mga aswang na patuloy pa rin sanang nagsasabog ng lagim sa kanilang baryo. Tinanggap ng dalawa ang parangal. Marami ang humahanga sa kanila, lalo na ang mga dalagang kinikilig sa kanilang kakisigan at katapangang ipinamalas. Makalipas pa ang ilang araw, ay bumalik na sila sa kanilang baryong tinitirang lugar, at kung nasaan na rin ang kanilang trabaho, nadala-dala ang karanasang hindi nila siguradong malilimutan sa minsang paglaban sa mga aswang.